I graduated valedictorian sa aming klase. Yung tatay ko nga, pinagmamalaki niya ako sa mga co-teachers niya, pinagmamalakihan niya ako sa buong barangay. Malayo mararating nito. Yun ang palagi niyang sinasabi. May grupo ng estudyante na kumakain sa may beach house canteen. And then suddenly mayroong mga estudyante from the north wing and the south wing of the main library emerge. At sila ay nakamaskara. May grupo doon ng mga fratmen at sila yung pinagpapalo nitong mga attackers na ito. Karamihan sa mga kumakain na estudyante nakatakbo. Okay? Maliban doon sa isa, siya ay natisod. At nung natisod siya, siya yung napagbalingan ng ibang mga attackers at siya yung pinagpapalo. Yung UP Police pumunta doon immediately after the incident. Tinanong sila, sinong may gawa nito? Bakit kayo pinagpapalo? At ang sabi nila, hindi namin alam, hindi namin nakilala yung mga attackers kasi unang-una, ang bilis ng pangyayari. Pangalawa, nakamaskara yung mga tumira. At pangatlo, we were running for our dear lives. Tumakbo kami, kaya hindi na kami nakatingin. Yung mga biktima dinala sa infirmary at yung mga UP doctors, in-interview din sila. Bakit nangyari ito? Sinong gumawa nito? At the same time, yun pa rin ang sagot nila na hindi namin nakilala dahil nakamaskara, bilis ng pangyari, and tumakbo kami. 2 days after, namatay na nga yung biktima. And his name was Dennis Venturina. Nung namatay siya, syempre nag-iba na. Okay? At naging murder na. It is undisputed that on December 8, 1994, at around 12:30 to 1 in the afternoon, 7 members of the Sigma Rho fraternity were eating lunch at the Beach House canteen near the main library of the University of the Philippines, Diliman, when they were attacked by several masked men carrying baseball bats and lead pipes. Some of them sustained injuries that required hospitalization. One of them, Dennis Venturina, died from his injuries. Sigma Rho advised the victims to lodge their complaints with the National Bureau of Investigation. Nung nasa NBI na sila, nagkaroon ng pagbabago ng testimonya. At ang sabi nila, in the heat of the attack, habang pinagpapalo daw sila, sinasangga nila yung mga palo, doon nahulog ang mga maskara. At nung nahulog ang mga maskara, doon nila nakita yung mukha ni Raymond Narag. Ako at 10 pa ng aking mga kasama. Na para sa akin, napaka-imposible nun kasi bonnet naman yan eh. Hindi naman yan nahuhulog, yung skimas hindi nahuhulog. So yun, naging biktima ako nung false accusation na yon. Nung una, hindi ko pa alam yung implikasyon ng pagkakaso laban sa akin. Nung lumalabas na ako sa media noon, bilang number 1 or number 2 suspect palagi. Pero para sa akin, feeling ko, hindi totoo yan kasi wala naman talaga ako doon eh. So alam ko na ma-absuelto ako. I have very innocent faith na talagang lalabas ako agad, makiklear yung pangalan ko. December 8 nangyari yon, and April 27, dapat magmamarcha na ako. In fact, gagraduate ako na cum laude. Unfortunately, April 24, dumating yung warrant of arrest.